masaya po akong ipaalam sa inyo na sa mga isang matagumpay na naman na mahalagang operation or pagtawid, pagduktong ng buhay. Kung inyo pong maalala, nung una ko pong pagkakataong ibinigay nyo sa akin bilang mayor, ay naitatag po natin yung bagong ospital ng Maynila. Ito po ay effort na inyong pamahalang lungsod na gawing moderno, bago, at lagyan ng mga takdang gamit in as much as we can. Whether health center or hospital ng pamahalang lungsod ng Maynila. Natutuwa naman po ko kaya even na yung huli pong napabalita, I think 3 days ago, napabilang po ang Maynila sa top 10 no cities in Southeast Asia. Gumaganda ang healthcare delivery ng pamahalang lungsod. At bilang pagpapatuloy ay hindi po tayo tumitigil na pag-ibayuhin yung mga gamit, gamot, medical professionals, and facilities. Ayusin ito. No? At kung maalala ninyo, isa sa mga pasilidad bukod sa MRI at CT scan machine na binili natin, inilagay natin sa bagong ospital ng Maynila, nagtatag po tayo ng cath lab. Ulitin ko po, no? Kahit ako'y nalilito. Akala ko dati, nung ito'y sinusuwestyon sa akin ng mga doktor. Akala ko para sa pusa. Pero yun pala yung cath lab. Ito po yung cardiac catheterization laboratory. Naitatag po natin yan noon. Ngunit 3 taon po tayong wala, ay 3 taon din pong hindi ginamit, hindi pinatakbo. Nung umupo tayo noong July, salamat sa inyo, ay binuksan natin. At bagay na aking pinagpapasalamat, awa naman ng Diyos, ngayon ay nagagamit ng taong bayan. Ano po bang serbisyo ang pwedeng makamit sa cath lab? No? Ay life saving procedure. Katulad ng kung may nangangailangan ng mamahaling diagnosis o diagnostic procedure tulad ng angiogram, pwede na pong mag-conduct sa lungsod ng Maynila sa ospital ng Maynila. Katunayan, simula nung tayo nagbukas niyan, ginamit, no? 44 na po ang nabigyan ng serbisyo, mahal na diagnostic procedure. Ito po ay nag-average ng 50 to 80,000. Samang ospital po kayo magtanong. Ngunit 44 na mamamayan ng lungsod ng Maynila ay nakatanggap ng libre. Opo, wala pong tosgas yung ating mga kababayan. At dahil dyan, tayo po ay nag-qualify to conduct a further procedure. Ito na po yung mabigat na procedure. What you call angioplasty. Ang inyo pong lingkod ay naglaan po ng extra o itinabi na standby funds na almost 25 million para bumili, pang-maintain, kasi po mga makina po yan, minsan kailangan pong i-maintain, bumabagsak, naayos, bumabagsak. Those are the things. So, equipment, alam naman natin ang equipment. Katulad nung MRI machine, biriin ninyo, umabot halos 4-year-old pa lang yun nung binili natin ngayon. 4 years old. Biriin nyo, umigit kumulang 8 milyones, 8 million pesos para lang itono, ayusin, or what you could maintain yung ating MRI machine at CT scan machine. Kaya paminsan-minsan nagagamit, minsan di nagagamit, o dala ng regular maintenance. Mahal po, pero mas mahal sa isang pamilya yung magbabayad ka ng 20,000, 25,000, 7,000, 30,000,
na MRI or CT scan procedure. But in this case, ito naman po, yung angiogram, dahil tayo nagtatag ng cath lab, ay mas mahal po ang angiogram. At mas mahal, dahil tayo nag-qualify na, thanks to Assistant Director Randy Baradi at Director Grace Padilla. At i-special mention ko lang po, pagpapasensyaan nyo ko. Kasi kung nalulugod po ako dahil yung mga espesyalista, ito po yung para sa puso, yung angioplasty. Sa puso. Ibig sabihin, kapag meron ko bang picture, ipakita mo nga yung pinadala kong picture. Kapag barado po yung puso, ayan yung mga ano natin, babatiin ko kayo, steady lang kayo dyan. Ito yung ating mga espesyalista, ito po yung makina natin na sabi nga ni Letlet Sarkal nung na-angioplasty siya sa St. Luke's, mas maganda pa raw yung makina natin dito. Kasi nung na-angioplasty siya, wala pa. Ayan po yan po ay pampublikong ospital with able and capable medical professionals or team. Babanggitin ko mamaya. Yan po yun. Yun po yung kapag may bara po kayo sa puso at hindi pa kayo due for anong tawag yan? Bypass o no? At kaya naman ng angioplasty. Ayan po yung procedure niya. Masaya ako dahil by the hundreds of millions ang pinuhunanan natin dyan sa mga makina natin, cath lab, MRI machine, CT scan machine, and all other things. Bagay na natutuwa naman ako kasi siyempre nagagamit ng mga tagalungsod ng Maynila. Masaya ako para sa ngayon po, isang pasyente na naman ang matagumpay na angioplasty. Madalit salita, 3 angioplasty na po. Kahit po ako paminsan-minsan, pag nagmumuni-muni ako, alam nyo naman kung saan ako galing. Hindi naman kaila sa inyo na hindi lang o salat ang buhay namin, ang nanay at tatay ko, kami mahirap sa dilang mahirap. Ang sitwasyon nung araw. Yung ayan yan, steady mo dyan. Yung magkasakit, minsan, ikinikipit balikat na lang natin. Kaya maraming mahirap ang namamatay nang hindi nabibigyan ng atas na pagkakataon. At least pagkakataon man lamang. Kasi kung nandiyan ang mga doktor, gamit, gamot, mabigyan siya ng patas na laban. Ayan po ay yung nakikita nyo sa inyong screen ay yan po yung mga ugat sa puso, if I'm not mistaken, no? O papunta sa puso. Nakita nyo yung bara sa kanan, o lumuwag na yung sa kaliwa. Ayan. Ayan po yung procedure. Nakatatlo na po tayo at today, salamat sa Diyos, ligtas yung pasyente at siya po ay under observation ngayon. Malamang yan. In a matter of few hours or few days, lalabas na siya. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng pasyente. Pero, magkano po ba inaabot? Bakit po binibigyan ko to ng halaga at diin sa usapan natin ngayon? Kasi hindi ko po alam kung sino po ang nanonood sa inyo na maaaring may ganitong sitwasyon. Pero ikinikipit balikat na lamang. In fact, kahit middle class o upper middle class, may hihirapan tugunan yung gastusin sa ganitong procedure. Sapagkat ang pinakamura po niyan ay maabot ng 1,800,000, maybe 1.5 million. Ayon sa datos ng mga nakuha namin sa mga lumalapit sa atin. Pag sila ay nasa Makati Medical Center, St. Luke's, or Heart Center. Ganun po kamahal yung procedure na yan. Ang tanong, magkano po ang binayaran ng isang pasyente natin? Ang cost po sa atin, almost 975,000.
Dapat yun ang ating sisingilin sa pasyente. Whether kumisan nga o matagumpay o hindi, may yadba pa rin eh. Pero, magkano po binayaran ng pasyente natin ngayon? 0. Literally 0. Walang binayaran. Salamat sa taxpayers of the City of Manila. Ipinapabatid ko po yan kasi bukod sa ipinagmamalaki ko yung ating medical team, pinagpapasalamat ko sa Diyos at sa taxpayer ng City of Manila. Nakapagligtas na naman po kayo or naduktungan nyo na naman po ang buhay ng isang. So, ulitin ko, no? Wala pong bayad ang angiogram, wala pong bayad ang angioplasty. At tuloy-tuloy po yan. Ngayon, bibigyan ko lang ho ng pasasalamat ang mga sumusunod. Shout out. Pare-pareho naman yata. Ayun. Shout out. Si Padilla. Ayan, ating direktor. At ang kanyang team. Shout out on behalf of the people of Manila, ito pong mga sumusunod na empleyado natin sa isang maselan na procedure. Napakaselan po nito. Ang magaling po dito, ang magaling dito, heart center. Magaling po yan. Siyempre, magaling din ang St. Luke's. Magaling din ang Makati Med. Pero, ito na po kami. Kumbaga sa karera, pagbukas ng ruweda, ito na po kami. Kasabay nyo nang tumatakbo. Ang itong mga level ng mga kinikilala at ginagalang at magagaling na mga institusyon. Pero, nais ko lang, sa pamilya mo at ikaw, nababanggitin ko ang pasasalamat namin. Sa ating mga nurses, Ricky Matic, Joanna Suset de Vera, Crisel Nicolas, Imbag Veronica. Ito po naman yung ating mga mababait na doktor. Ang tawag na interventional cardio doctor. Mga espesyalista po ito na tumutulong sa lungsod ng Maynila. Dr. Zane Oliver III Nelson. Dr. Brian Fidel Belvis. Dr. Oliver Aquino. Sa ating mga anesthesiologists, Dr. Sotelo Manuel III. Dr. Hasmin Stephanie Ara. Dr. Reyes Kendrick Don. Dr. Senyi Dosa Fidel Brian. PGI Abilon Arnold Louis. Dr. Nikki Aguilar. At ang ating mga radio o Radtech, Christian M. Macan Santos and Ruben Lorbis Mendoza. Palakpakan natin yung hawak ko ang beat. Hawak ko ang beat. Beat ng puso. Maganda na. Oy. Pasensya na kayo na overjoy ako. Kasi po talaga. I have a really sad story. Ayoko na po maging melodramatic at dagdagan yung di na nararamdaman ng iba kung paano maging mahirap at ikaw may sakit. Napakasakit. May sakit na, masakit na yung sakit, napakasakit pa na sitwasyon. Kaya po ako na-overjoy, parang, tama ba yun yung word na yun? Overjoy? Tama ba yung English ko? Yung in jubilation, sapagkat, ito hindi ko naman pera
O kaya lamang, inisip natin na programa bilang pagtugon sa mga taong tunay na nangangailangan. O bagay na aking ipinagdadasal. Kaya ipinagpapapuri ko naman yung ating Cat Lab team. Thank you very much. Lahat naman ng doktor natin pinagpapapuri ko. Lahat kayo. Proud ako dyan sa mga health center, sa ating mga ospital. Lahat kayo. Kaya lamang kasi talagang itong procedure na to talaga pong way beyond. If not address, kung hindi ko kumprontahin, hindi tutugunan, maaari pong mawalay, maaari maaksidente yung ating mahal sa buhay. But for now, to our Cat Lab team, keep it up. May awa ang Diyos. Basta hanggat may maarya tayong PC, aryain natin. Sa bawat isang buhay na naitatawid natin, siya namang ligaya ng pamilya ng pasyente natin ang makakamit. Ayan po. Congratulations ha. Tama ba lahat? Nabanggit ko na? Okay. Kompleto na. Nabanggit ko na. Kung meron man ako nakakalimutan to, pasensya niyo. Pero pinakuha ko talaga ang mga pangalan ninyo. Ha? So muli, tuloy-tuloy po. Sa mga nanonood, ito po ito naman. Baka may nanonood dyan o may kilala kayo na ganito ang sitwasyon. Pwede nyo na pong option. Ang inaalay ko po ngayon ay option. Kasi meron kayong additional na pagkakataon or option on top of Makati Medical Center, St. Luke's, Heart Center. Magaling din. Sorry, nakalimutan ko. PGH. Marami rin ako nababalitaan dyan. Shoutout sa mga taga PGH Heart Center. Sila po ay mga ospital ospital ng pamahalaan para sa bayan. Partner din natin yung mga yan. At pwede na, o at least ngayon, mayroon na kayong pang-5 option. Ospital ng Maynila. So kung meron kayo kakilala o baka naman, kung wala man, please do share this broadcast so that through your sharing of this information, baka may mahagip tayo na hindi lamang alam na meron ng ganito sa ospital ng Maynila. Every life that we save is an important life. Ngayon, lahat ng buhay, anuman ang katatayuan sa lipunan, ay pantay-pantay ang halaga at pagtingin at pagpapahalaga ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. So muli, congratulations. I'm happy for the family and congratulations po. Now, second, meron pong isang nagbabiral na aksidente na nangyari sa Maynila. Ito pong vehicular accident that resulted sa pagkakamatay ng isang 26 anyos female rider. Ayan po. Maraming salamat sa taong bayan. Kasi nung pinost po ito ng pamilya who are seeking justice, yung mga commentaries ng mga tao, maganda naman, itinag ako, tag ang tawag doon, ayan, yung ganyan. Siya naman bagay na dumapo sa akin. Pagdapo naman sa akin, nung shinare ninyo, katulad ng sinasabi ko kanina, I was now informed. So immediately, ordered and shared the information to the head of traffic of Manila Police District through Major Apostol. Pinadala ko kagad sa kanila, kako siya sa atin
Dahil humihingi ng hustisya dahil nangyari sa Maynila, bagamat taga Navotas yung biktima, no? Dumadako lang. Halika rito, Major Santiago. Ikaw muna. Santiago, Apostol. General pala si Santiago. Siya po si Major Apostol. No? Pinorward ko sa kanya that morning, the whole day, nagsiyasat sila, 10 ng kanyang mga kasama at tinunton ng tinunton kasi walang CCTV doon sa area, which is a very good thing, no? Na magandang experience to. Baka pwede doon sa area na yun. But through the effort of NDTEU, Major Apostol at 10 ng kanyang mga kasama, napagtanto-tanto po. At effort na rin ng Northport witness, eyewitness. Kagabi po, malugod naming ipaalam sa inyo, in a matter of a few hours, na-resolve na po yung insidente. Ngayon po ay tangan-tangan na namin yung suspect. Ito po siya. Ito pong suspect ay si John Raymond Laorden E. Angkla. 34 years old. Ba't mo na? Tinakbuhan mo? Hindi ko po sir Lakas sa hindi ko. Hindi ko po mayor na napansin po na nakasagasa po ako talaga. Di ba gagalaw yung truck? Hindi ko po talaga hindi ko po talaga napansin. Oo. Kaya tuloy-tuloy lang po yung takbo ko. Oo nga daw eh. Maraming salamat dito sa witness natin. Witness. Pare, salamat sa iyo. Hindi naman kami magtatagumpay kundi dahil sa tulong mo na ipinagmalasakit mo yung pamilya ng biktima. Thank you very much sa iyo. Sige po. Thank you very much. Ito po yung witness. Sa pagsisiyasat, no, napagtanto-tanto, pati yung truck niya, color, eyewitness, katulad ito isang mabuting Manileño, nasukol po ito, itong suspect. Na ano na ba to? Na piskalya na? Or inquest po. For inquest na? Filing of case. Anong isasampang kaso sa kanya? RIR resulting to damage to property and homicide. Yan po. Dito po yung pamilya nung biktima. Sino yung nanawagan sa inyo? Ikaw ba yun? Ano po kayong dalawa? Kayo yung Leng ba? Ikaw ba yun? Oo. Ito po yung nag-post. At yun nga, salamat sa mga nag-comment. Itinag ako. Yun. Narating sa una, nakikiramay ako sa inyo sa pagpili. Pangalawa, malugod ko namang ipaalam na yung hustisyang hinahanap o hinahanap nyo, makakamit nyo. Salamat sa kanila. Nakaburol na yung kanina pinag-uusapan namin buhay na may tatawid, buhay na matutunan. Ito, dito man lang hustisya ang may pagkaloob namin sa inyo. Ayon na rin sa kahilingan ninyo. Masaya lang ako sa mga pulis ko nowadays. Minsan, 1 oras lang, minsan 5 oras lang, minsan maghapon lang, minsan 1 linggo, minsan 1 buwan, minsan 1 taon. But, katulad ng lagi kong sinasabi dito,
pag ginawa nila yung krimen sa Maynila, hindi sila titigilan ng pamahalang lungsod. Masaya lang kami na maibigay sa inyo ang hustisya nang hindi na kayo nagtatagal bago man lang mailibing yung mahal nyo sa buhay. Opo, Makamit nyo na yun. kapanatagan kapanatagan. po namin. O kayo nang bahala rito. Kung ano man ang inyong magiging aksyon sa susunod, hahayaan ko na kayo sa husgado. Opo. Ha? Salamat. Mag-iingat kayo. Opo, maraming salamat po. Sige, huwag muna kayo alis after this. So ito po mga kababayan, gusto lamang namin na ipabatid sa inyo. Ngayon, maiintindihan nyo na ako. Ayan. Kailangan pa bang may mangyaring ganito sa mga truck driver at truck owner? Ngayon, naiintindihan nyo na ako kung bakit napakahigpit namin na kayo'y magtinong magmaneho sa Arten. O una, kayo biktima ng mga gago doon, mga tolongges doon. O inubos na namin, napansin niyo. Kung meron man sumusubok-subok pa doon, malamang walang tamang pag-iisip yun dahil hindi po namin tinatantanan yung Arten. O, kaya lamang ang Arten ho, ay may hangganan po yun ha. Hanggang Smoky Mountain lang po ang Maynila. Baka lang po nagkakalituhan tayo. Kasi minsan may nakikita akong post, hindi naman namin maaksyonan kasi labas na po yun ng Maynila. Pero yung Arten na sa Maynila, nangaubos na yan. In protection of whom? Sa katulad niyang driver. Sa katulad na may-ari ng truck niya. Pinoproteksyonan namin sila na sila hindi gambalain ng mga kriminal o tolongges na kunin ang gamit nila o hold up and so on. Nanahimik yun, nanamlay yun. Pero hindi pa rin kami tumitigil ngayon. Baka may gusto pa sumubok, call lang kami. Pero for the meantime, modesty aside, nanamlayo yung mga petty crimes doon sa Arten patungkol sa mga inaakyat na truck o kargamento. Pero, ano lagi kong pinakikiusap sa mga driver? Huwag kayong bumalagbag. Huwag kayong parang wala nang kayong kamatayan magmaneo. Balandra rito, balandra ro, kaliwa dito, kaliwa. Nagagalit kayo pagka inuhuli namin kayo ng MTPB, ng MDTEU. Every may babalagbag mo yung katawan ng truck sa gitna ng park. Yung park na pinakikinabangan ng taong bayan. Asetilin ko talaga kasi po, 2 weeks ago may nasetilin na naman ako. Iniwan yung body doon sa may kanto ng San Miguel sa papuntang Coast Guard. Di ba meron akong garden na ginawa doon, triangular. Pinatungan ng truck. Ayun, na donation. O tatandaan ninyo, nilagay nyo sa public area yan. Pag inasetilin ko yan, that is considered donation to the city government. I-asetilin ko talaga yan. Ngayon, naiintindihan ninyo bakit namin kayo dinidisiplina. Ikaw ba may pamilya? Meron. O, kita mo? O, di 2 pamilya ngayon. O, isang biktima, yung suspect, may pamilya rin. May kakainin yun. May panggastusin yun. Yan yung, kaya kung misa kala yung sarang plaka ko, pero talagang ang haba lang ng pasensya ko ipagpaalala sa inyo. Pag pumapasok kayo sa Maynila, kung saan man kayo galing, I remember, pumapasok kayo sa Maynila, magdisiplina kayo. Kasi ito yung mga bagay na iniiwasan natin. Maka-aksidente ka, toss gas. Buti kung gamit at gamit lang. Paano yung buhay? Babalik pa ba natin yung buhay? Ngayon, yung kakaraping hirap ng pamilya mo. Although hindi matitimbang yung hapdi ng nararamdaman ng pamilya ng biktima. So ulit-ulitin ko, no? Pwede po kayo maghanap buhay sa Maynila. Kaya lamang, yung paghahanap buhay, may kaakibat din pong responsibility. I hope it settles everything. Ito po, sa ating mga netizen. Thank you very much sa inyong pagmamalasakit. Lenga? Sino si Leng ba? Valencia Yung po. account mo. Valencia po kasi. Valencia. Yun.
yung pinanawagan niya, nakarating sa. Maraming salamat sa mga netizen. At bagay naman na ipinagpapasalamat ko rin sa mabilis na aksyon ni General Santiago. Kasi katext din niya si Chief of Staff Cesar Chavez. At kay Major Apostol. Ito po, nasa likod ko. At 10 na kanyang mga kasama. Today, we're happy to be of service to deliver justice to the victim. Ulitin ko mga truck driver. Mga truck driver. Hinuli ko na yung umaabuso sa inyo. Pati nangutong sa arte nung isang araw, tinanggal kahapon. Tanggal na. Dalawang tinanggal ni Director Dennis Biay. Nililinis namin ang sarili naming pangkat. Hindi perfecto organisasyon namin, pero hindi namin sila tinotolerate. Lahat na ng pabor, proteksyon, binibigay namin sa inyo, mga truck driver. Ang inihingi lang namin, igalang ninyo ang aming mga lituntunin at maging maayos kayong magmaneho habang kayo'y dumadaan sa lungsod ng Maynila. Pangalawa, para rin naman sa inyo yun. Dahil pag may indulto, pamilya nyo rin naman ang mahirap. So muli mga kababayan, dyan lang po muna tayo. Sige na. Dali nyo na yan. Pare, thank you. Apo. Dahil sa iyo, na-resolve ba? Ha? Sige, apo. Thank you. Sige, mag-ingat kayo. I will see you in a while. Ha? So muli, mga kababayan, natin sa lungsod ng Maynila, mag-iingat po kayo. At tomorrow, may konti lang akong paalala. I don't know kung nakapanood kayo ng command conference namin kanina. Baka mag-abiso na rin kami mamaya sa MTPB, no? Yung ating traffic management. Dahil meron pong magaganap na rally sa Liwasang Bonifacio bukas. Nagkagayak na po ang inyong lungsod in our own little. Sana naman na maging maayos muli yung nasabing rally tomorrow sa Liwasang Bonifacio. For now, mga nanay tatay ko, mga bata, I think sa Biyernes, first day naman ng kinder at grade 1 sa inyong Yormel. Yung ating approach naman para labanan ng malnutrisyon sa lungsod ng Maynila. For now, ito po ang inyong lingkod. Nagsasabi, mag-iingat po kayo lagi, lalo na sa aking mga minamahal na lolo't lola. At stay safe, stay dry, stay healthy. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first.